Overwhelming po ang rejection sa unang 3 taon ng Marcos administration. Bakit? Wala ho silang maipakita na proyekto. Nagyabang noong 2024 SONA, mayroon daw 5,500 flood control programs. Ano nangyari? Bumaha. Agad-agad finak-check ng kalikasan. Malungkot, 200 Pilipino diyan sa Bicol patay. Tapos lumabas, Saldico, kaya sinasabi ko nga, ihuhulog ka Lumabas, di ba? Nasa pahayagan, nasa social media, yung 2 korporasyon, yung Sun West Construction and Development Corporation, identified ito kay Saldico. At yung Haitan Construction and Development Corporation, sa kapatid niya naman ito, kay Christopher Ko. Ayan nga ho ang pag-usapan natin ngayon mga kapdit. Patuloy pa rin ang pambabalagbag at panlalaglag ni Kim Bonjing tambaluslos kay Saldico. Dito mga kapdit, hindi lang yan. Kasi nga, sa naging admin ni Marcos Jr., 3 taon na ho siya nakalukulok dyan sa Senado, sa Malacanang, sa Palasyo, sa kanyang administrasyon, Senado. Mga kapdit, ano nga po ba ang napagawa niya na? Ano na po ba ang napapakinabangan ng mga Pilipino? Di ba? Yan po ang ipinapaliwanag na paulit-ulit ni Atty. Vic Rodriguez. Kahit na anhong ulit-ulitin natin, wala naman nga talagang nangyayaring maganda sa administrasyon ngayon. Puro pamomolitiko ang ginagawa ho nila. Puro pangako sa mga sambayan ng Pilipino. Dito mga kabdit, sa paglalaglag nga kay Saldico, talaga namang hong umaalingasaw na. Nakikita talaga ho natin na unti-unti nang nabubuwag itong pamumuno ni Marcos Jr. sa kanyang mga alagad dyan. Diba? Nagiging sampal na ho sa kanya ito, parang karma mga kapdite. Diba? Pag matanggal itong si Marcos Jr. o pag matapos ang kanyang termino, maraming Pilipino ang siguradong magagalit. Ngayon pa nga lang, nakaluklok siya, marami nang galit Paano pa pag nakaalis na siya sa pagiging presidente? Baka padala na naman ito sa Hawaii, di ba? Kasi mga ka-update, matindi na ho ang nakawan, kaliwat kanan. Itong pinakakurap na administrasyon ngayon, isa sa pinakamatindi o nangunguna sa pagiging kurap ng bayan. Bilyon-bilyon mga pondo, bilyon-bilyon pera ng taong bayan. Ikaw ka-update isa ka sa nagbabayad sa tax. Pero saan napupunta? Sa bulsa ng mga politiko. Saan napupunta? Sa mga anak ng politiko na nag-aaral sa magagandang universidad. Samantalang ikaw ka-update, nagtatrabaho ka 5 to 9, 9 to 5, minimum wage, automatic kaltas na yung sahod mo. Pero yung sahod mong nakakaltas na yun, napupunta sa bulsa ng mga magnanakaw dyan. Napupunta sa mga anak nilang nagpapasarap. Diba? Kaya kaya talaga mga kabit, hindi nakakapagtaka. Maraming artistang gustong maging politiko. Makapasok dyan. Kasi alam ho nila, bilyon-bilyon, milyon-milyon ang kinikita. Mababa lang ho ang sahod ng mga senador. Wala naman yata 200,000 mga ka-update. Alam ko ganun. Pero yung kinikita ho nila dahil sa pagnanakaw ng mga congressman, hindi naman ho natin nilalahat, marami lang dyan. Tambalos-los. Tanong lang, isa ka ba dun? Diba? Kukunti lang din po ang sahod ng mga congressman. Hindi ho malaki ang sahod ng congressman. Pero dahil nga sa nakaw, mga ka-update, talaga naman hong kikita sila ng malaki. Bilyon-bilyon o trilyon. Ganyan po katindi ang mga nakawan dyan sa congressman, sa Senado. Tingnan ho natin kung magkano nga ito po ang sahod ng congressman. 293,000
Ayan po, ipipicture lang ho natin para makita ninyo mga kab na hindi tayo nambablap o nagsisinungaling. Ayan. Ayan po, ayan. Oop. Tingnan lang natin mga kabdit ha. Kasi, ayan. Senator, magkano po yung senator mga kabdit? Ayan pala yung senator, 347,000. Yung pinangako pala ni mga kabdit, ni Tito Soto, na pag nanalo nga daw siya sa pagiging senador, ibibigay niya raw ang kanyang sahod sa mga estudyante. Totoo kaya yan o pangako na naman nila? Di ba? Ayun 347,000. Ibibigay mo sa yan sa mga estudyante. Sa bagay, kung milyon-milyon naman kinikita nyo dyan sa, alam niyo na mga kapdit, o si Tambaluslos, 300,000 na malinis na. Kahit pamigay niya nga rin yan, talaga namang paldo pa rin siya mga kapdit. Billion ba naman ng mga nawawalang pera, ninanakaw. Di ba? Pakinggan po natin, ito nga naging pahipan ni Atty. Vic patungkol dyan kay Saldico Tambaluslos at sa admin ni Marcos Jr. na pinangako niyang 5,500 flood control na talaga naman pong pinuna na naman binanatan ni Atty. Vic. Ito raw yung mga korporasyon na nakakuha ng mga dambuhalang proyekto sa ilalim ng 2024 at 2025 national budget. Congressman Saldico, malinaw pa sa malinaw, inilalaglag ka na. Inihuhulog ka na kung hindi ka pa hulog. Ayusin ko lang po itong isang pahina. Medyo ma-extend po tayo ng konti dahil hindi pa po tayo tapos dun sa isa pa nating tatalakayin. Yung ibo-boycott natin pare-pareho. No? So dito makikita na tila ang kapalaran ni Congressman Saldico ay papunta doon sa maialin tulad sa naging kapalaran ni Janet Lim Napoles doon sa PDAF. Iuhulog din ito. Congressman Saldico, iuhulog ka rin. Hahanapan yung 550 billion flood control funds Di naman amin na executive. Ituro mo sino sa executive ang nakikinabang sa iyo nung ikaw ay chairman ng Committee on Appropriation. Ituro mo sino sa mga karansyo mo sa mababang kapulungan, sino ang mga kapusta mo sa Senado. Wala na, ibang-iba na ang 20th Congress Whether you admit it or not, ibang-iba na. Hindi ito kagaya ng 19th Congress kung anong gusto ng mga naghahari-harian, yun lang ang nasusunod. Merong seat ungab sa mababang kapulungan at may Senador Dante Marcoleta sa Senado na binastos ni Vice Ganda, mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. So yung dalawang daang Pilipinong namatay ng baha sa Bicol, hindi libre yun. Buhay po ng tao yun Yung nagtaasang naapektuhan ng leptospirosis, hindi rin po libre yun. Buhay ng tao, kalusugan ng tao yan Bakit ba nagkaroon ng leptospirosis? Baha. Baha at higit na baha. Bakit? Wala yung flood control program na sinasabing libo-libo. Kung libo-libo, hindi natin sinasabing mawawala ang baha. Mula tuhod sana, naging talampakan na lang. Hindi Mula talampakan hanggang dibdib, minsan lampas tao pa. So talagang walang flood control program sa ilalim ng Marcos administration. At hindi rin libre ang executive department dyan. May pananagutan din sila, ang DPWH, ang MMDA, ang DBM. Kaya yung DBM, yung kanilang mga propaganda lately, hindi ka makakalibre. Hindi ka makakalibre. Dito sa ginawa ninyo, sinalaula ninyo yung 2025 national budget. So dapat magkaroon tayo ng fiscal discipline, austerity measure must be put in place. Tanggalin na yung foreign travel na yan. Wala namang naiuwi yung pledge. Ano yung pledge? Pangako lang yan Sa tingin mo, tutupa rin? Wala nang tutupad dyan. At yun nga yung belt tightening. Yung mga concert sa Malacanang, anong naipala niyan? Gastos ng Pilipino yan Yung pabiyahe-biyahe, anong nangyari? Laki-laki na entourage. May naiuwi ba? Meron bang naitulong sa mga existing industries? Wala naman Tingnan ninyo yung mga news online. Higit na dumarami yung mga walang trabahong newly graduates. Kawawa po yung ating mga kabataan. Hangad ko na tumino ang ating gobyerno. Kung titino ang gobyerno, lahat po siguro naman tayo pangarap yan.
lahat ng mga nakabiyahe na, lahat ng mga Pilipino sa labas ng bansa, pangarap po na umunlad ang ating bansa. Pero kung ganito ang patakbo sa ilalim ng Marcos administration, higit po tayo mapapag-iwanan. Kaya dapat po lahat tayo kasali, magpahayag po kayo ng inyong saloobin, ng inyong sentimiento, iparinig ninyo, maging aktibo sa social media. Hindi po namin kaya mag-isa ito, hindi ko po kaya mag-isa ito. Ako nga nandyan na, nagbabanta na sa aking mismong kabuhayan, yung isinampang disbarment. Wala naman po yun. Yung ang pangalan ay Jason Binay Suarez. Banggitin din natin, gusto niyo magpapansin, magpasikat at sumikat, pasikatin natin. Maraming salamat po pala bago ako magpatuloy. Yung One Bangsa Moro Movement, yung mga kapatid po natin sa Mindanao, pinadalan po ako ng kanilang link dyan sa kanilang Facebook page. Nagpayag po sila ng kanilang unwavering support at paniniwala sa akin at naninindigan sila kasama ko at tinutuligsa, kinokondena ang ginawang malisyosong pagsasampa ng non-lawyer na disbarment case laban po sa inyong lingkod. Maraming salamat, One Bangsa Moro Movement. Yung mga kapatid nating Muslim, salamat at I hope to see you soon. Magkape tayo pero wag sa McDonald's. Para malino tayo. Hanggat nandyan si Vice Ganda, boycottin ninyo ang McDonald's. Parang awa nyo na. Kinutya tayong lahat. Inagawa tayong mangmang. So, yun po, si Saldico, speaking of, umiikot din ito. Hindi pwedeng palampasin. Dahil yung utang po natin from 17.36 trillion, lolobo po ito by the end of fiscal year 2026 at magiging 19.06 trillion. Projection yon base sa BESF. It could get higher than the 19.06 trillion. And sadly, I feel mas mataas sa 19.06 trillion at the end of fiscal year 2026. Bakit kailangan natin banggitin? Habang tumataas po ang ating national debt, yung national government debt, yung sovereign debt, yung pagkakautang po ng bawat Pilipino, kasali po tayo dyan, babayaran natin yan. Habang lumolobo po yung pagkakautang nating mga Pilipino, lumolobo rin po yung net worth, yung halaga, personal na pananalapi, ari-arian, property at halaga. Banggitin ko po, itong tatlong tao. Unang-una, siyempre, yung ihuhulog o kung hindi pa nahulog, si Ginoong Saldico. Chairman po siya ng appropriations ng 19th Congress. Tinanggal na lamang siya ng dulo, wala na pong meaning yun. Pasado na yung budget nakanana po nila yung budget So yung exit lang po niyang yun lang po yung tinatawag nating deflection. Deflection lang yun, dinideflect lang para hindi sila mapuruhan. Pero nung tinanggal siya, wala na po, consummated na po yung krimen. Wala na po at yung kanilang grand plan, consummated na rin po yan. Ano ang koneksyon ng paglobo ng ating pambansang pagkakautang sa halaga ng net worth ng Ginoong Saldico o Congressman Saldico? Base po doon sa umiikot sa mga social media, yung 2022, ang net worth daw po ng Saldico ay 236.7 million. 236.7 million. Malaki po iyon. By any standard dito sa Pilipinas, isang developing country. Pasensya na, mag-extend tayo konti By any standard, yung 236.7 million na net worth, napakalaki na po noon. Basta't marangal mong naipundar, marangal mong naipon. Subalit, katangi-tangi, noong 2025, base doon sa report na yan na nagsisirculate, 1.51 billion na ang net worth. Sa 3 taon, umangat po ng 637% increase yung net worth ng Congressman Saldico. Bakit ito red flag? Paano mo kinita
ng 637% increase ang iyong net worth sa loob ng 3 taon when supposedly ang iyong kinabubuhay lamang ay yung sahod mo per dime allowances bilang kongresista. Dahil hindi ba dapat mag-divest ka ng lahat ng financial at business interest? Paano lumobo yung 236.7 million pesos mo noong 2022 after 3 years ay naging 1.51 billion? Napakalaking pera po niyan. Baka naman may relasyon yung paglobo ng ating pambansang pagkakautang sa paglobo ng net worth mo. Isa pang personalidad, hindi rin pwedeng palagpasin. Yung speaker ng House of Representatives, si Martin Romualdez, noong 2025, ang declared di umano ay 315 million. Noong 2022, ay 315 million ang net worth. After 3 years, 2025, 3.465 billion. 1,000% increase. Hindi ba kayo kinikilabutan, mga kababayan? Kubang-kuba na tayo. Kakakayod, pinagkakasya yung maliit na kita, bagamat marangal. Wala tayong dapat ikahiya. Basta't marangal, kahit ano pa trabaho mo. Kahit jeepney driver, tricycle driver, padjak driver, hindi nakakahiya. Basta't marangal at hindi ninanakaw sa kaban ng bansa. Samantalang itong mga ito, yung isa, 637% increase sa kanyang net worth. Etong isa matindi. Talagang sinagad. 1,000% increase sa kanyang net worth. Isa pang pangalan. Ito katagi-tangi din ito. Yung Manix Dalipe. 2022, 203.7 million. Again, yung 3.7 million, mapakalaki na po nito. Mabubuhay na hanggang apo mo rito. Hindi naman siguro kaapo-apuhan. Kalabisan naman yun dahil tumataas po yung halaga ng bilihin, inflation, lahat. Pero hanggang apo, simpleng buhay, sobra-sobra po ito. After 3 years, from 2022 to 2025, yung 203.7 million, naging 1.49 billion ang kanyang net worth. 1.49 billion in 3 years. 733% increase. So dito, magtanong po kayo. Sapagkat ang mamamayang maalam, hindi po basta-basta mabubudol na. Nasimulan na po natin itong advokasya natin nung kampanya. Nagbunga po nung halalan. Ibinasura natin at tindi ng rejection sa referendum na naganap. 3 na nga lang ang kandidato ng administrasyon. 3 lang naman talaga. 3 lang naman ang PFP kandidato 3 lang ang kandidato ng administrasyon. 12 yung pinagtatalo ng pwesto sa Senado. Ni isa po roon ay walang naipapanalo yung Bongbong Marcos. Anong ibig sabihin? Mulat na ho ang sambayan ng Pilipino. Ituloy ho natin ito. Patuloy tayo, kagaya nga po ng sinasabi ko, sisikapin ko na pasimplihin ang mga mahalaga, mistulang malalim na usaping panlipunan, kagaya po ng program appropriation, kumpara mo saan program appropriation, pinasimple po natin, home economics, yung program appropriation, ito po yung mga necessary expenses, tubig, kuryente, internet, yung pagkain pang-araw-araw, yung gasol, yung unprogram, luho po yan, yung mga weekly dates, movie, shopping, etc. Ang nangyari, pinagpalit nitong mga sindikato sa Kongreso. Tinanggal yung mga items sa program appropriation, pinalitan ng unprogram, ng luho nila. Samantala, yung mga unprogram, inilipat po sa program, yung program, inilipat sa unprogram. Ano mangyayari? Inuna nila yung luho yung source of corruption, source to fund their corruption. Mangungutang po na mangungutang ang executive department ni Bongbong Marcos. Walang pera Napunta po sa unprogram doon sa hindi priority. Yan po yung nangyayari. Dapat kasali po ang bawat Pilipino. Kaya nga po yung sinasabi ko, yung paglobo ng ating pambansang pagkakautang sa kasalukuyan, di ko po makalimutan nung kampanya po, nung ako po ay nagkakaroon ng direktang ugnayan sa inyo, pati sa kampanya, ang sinasabi ko lagi,
ang ating pagkakautang ay higit kumulang 16 trillion pesos na. Wala pa po tayo sa last quarter ng taon, ang pagkakautang po natin 17 trillion na. At bago daw po matapos, pagtapos daw po ng fiscal year 2026, ayon sa gobyerno ito, dahil sa kanila galing yung budget of expenditures and sources of financing, kung nung summer, 16 trillion lamang, by end of fiscal year 2026, magiging 19.06 trillion na po ang pambansang pagkakautang nating mga Pilipino. Mantakin nyo yun. Isa't kalahating taon, plus 3 trillion. Saan na pupunta? Patuloy pa rin ang baha. 550 billion pesos, wala. Walang flood control program sa ibinida na 5,500. Wala po iyan. Kaya natin ito dinidiskurso, ihambing ninyo. Yung paglobo ba ng ating pambansang pagkakautang may koneksyon o konektado o related sa paglobo ng personal net worth ng mga kongresistang miyembro ng 19th Congress? Pag-isipan po nyo yan. Tapos tayo yung kukubain, kakabayad ng kahit na anong buwis. Tatandaan ninyo, nag-impose sila ng 20% additional tax sa savings. Tatandaan ninyo, ilang linggo na ibinida, nakasave daw tayo ng 1% na taripa. Hindi totoo yun. From 17%, naging 19% po ang magiging taripa ng mga produktong Pilipino na papasok sa Amerika. Samantalang ang Amerika, 0% po ang buwis ng lahat ng kanilang produkto. Sinasabi ko pong lahat sapagkat wala pong maipakitang dokumento ang gobyerno kung ano ang exempted doon sa zero tax rate ng mga produktong manggagaling at gawang Amerika. Wala po silang maipakita Wala. Ibig sabihin, across the board po lahat yan. Lahat ng produktong Amerikano, zero tax papasok ng Pilipinas. Ganyan po kalala ang estado ng ating bansa. Sa ngayon, yan po yung ating title na i-boycott at ihuhulog. Ihuhulog si Congressman Saldico. Nakita naman natin una, yung kasama niya, si Congressman Edwin Garjola, pinangalanan. Kasi di ba lumalabas din yan yung Big Six ng Kongreso, yung 6 na kongresistang naka-corner ng napakalalaking project. Unang linaglag sa Big Six, yung Edwin Garjola. Bakit? Party list Di ba? Alam naman natin party list hindi mo na, walang malinaw na mandato yan Basta't kausap mo yung COMELEC, pahagipin natin mamaya yung COMELEC. Pangalawang linaglag, Saldico. Laglag na laglag ka na. Andyan na ang linaw, malinaw na malinaw, ilalaglag ka kung hindi ka pa inihulog. Ihuhulog ka, Ginoong Saldico. Alalahanin mo lang ang naging buhay, ang naging katayuan, ang kinahinatnan ng isang napaka-powerful na binibining Janet Lim Napoles nung panahon ni Pangulong Noynoy Aquino. Isipin mo yan, Saldico. Araw-araw sa pagising mo, sa pagtulog mo, sa panaginip mo, sa pagkakapi mo, wag lang sa McDonald's, boycott tayo sa McDonald's, isipin mo yan. Ihuhulog ka kung hindi ka pa inihulog. Sumali ka na at magturo ka na, magsalita ka na. Ituro mo lahat for the benefit of the Filipino people and of the Filipino youth. Mahimasmasang ka na. Ihuhulog ka kung hindi ka pa inihulog. So malinaw yan. Malinaw na malinaw po yan na ang tawag nga yung bulong-bulungan yung Ako Bicol, ang biruan na po dyan, ngayong lumalabas, itinuturo si Saldico. Yung Ako Bicol, ang tawag sa Ako Bicol, Ako Bukol. Ganyan na kalala, Congressman Saldico. Dahil binukulan mo daw yung mga kapwa mo kongresista, binukulan mo raw yung mga senador. Mantakin mo. Inilalaglag sa iyo lahat, iniuhulog sa iyo lahat ng sisi. Pati yung party list mo, ibinabago na pangalan from Ako Bicol. Mararangal ang mga Bicolano. Pero itong Ako Bukol, hindi po patungkol ito sa mga Bicolano.
Patungkol lang ho ito kay Congressman Saldico. Bakit? Kitang-kita na eh. May nag-aabsuelto na agad sa partner mo kay Speaker Martin Romualdez. O si Martin Romualdez, absuelto. Ang itinuturo, Senadora Grace po, magpaliwanag ka rin. Si Senate President Chis Escudero, bagamat ito'y biktima rin ng demolition, hindi ko sinasabing wala siyang kinalaman. Pero bahagi siya ng mga isasakripisyo. Lalo ka na, Saldico. Dahil ang tawag sa iyo, ikaw raw yung kinatawan ng ako bukol. Binukulan mo daw sila. Hindi mo sila binukulan. Mulat ang mata ninyo, pare-pareho ng ginagawa nyo. Ang binukulan ninyo, yung sambayan ng Pilipino. Eto na, hindi titigil ito. Nandyan ang kakampi ng Pilipino. Kasama ko, kaibigan ko, Congressman Sid Ungab ang mangunguna ng pagbabantay diyan sa mababang kapulungan. Sa Senado, merong Senador Rodante Dante Marcoleta ang mamamayang Pilipino. Yan, malinaw yan. Malinaw na malinaw yan. Si Senador Dante Marcoleta, marangal na tao, binastos ni Vice Ganda. Tutungo po tayo ngayon doon sa ating isa pang pamagat, i-boycott. I-boycott po natin ang McDonald's. Magsakripisyo po tayo. Nananawagan po ako sa lahat po ng mga membro, kabahagi, supporter, follower ng Hakbang ng Maisog sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Sa inyong mga pamilya, nananawagan po ako sa lahat ng mga katulad kong diehard Duterte supporter or DDS. Nananawagan po ako sa lahat ng taga Mindanao. Nananawagan po ako sa lahat ng taga Visayas. Nananawagan po ako sa lahat ng taga Luzon. Nananawagan po ako higit sa mga taga Davao City. I-boycott po natin ang McDonald's at ang lahat ng programa ni Vice Ganda. Iparamdam natin ang galit at hagupit ng mga mamamayang Pilipino. Sumosobra na ang kayabangan at kabastusan nito, kinukutya si Tatay Digong na nakakulong doon sa The Hague, hindi dahil siya may warrant of arrest, hindi dahil siya may kaso, hanggang ngayon wala siyang kaso, kundi dahil sa patuloy na political persecution ng kasalukuyang administrasyon. Tuwang-tuwa si Vice Ganda. Tuwang-tuwa. Iparamdam natin, boycott po natin ang McDonald's. Konting sakripisyo. Hindi naman po ito kalabisan. Hindi ko sinasabing wag na kayong mag-hamburger. Hindi ko sinasabing wag na kayong mag-fried chicken. Hindi ko sinasabing wag na kayong mag-sundae. Hindi pwede. Wag lang ang McDonald's. McDon't po tayo. McDon't. Doon muna tayo sa sariling atin. Tulungan natin. Jollibee. Wala akong endorsement sa akin ng Jollibee. Kanya lang, diretsuhin natin itong si Vice Ganda. Bastos eh. Masyado mong kinutya si Tatay Digong, si Pangulong Duterte. Ito, boycottin natin. Mag-Jollibee ho kayo. Mag-undox po kayo. Sariling atin yan. Di ko rin po kilala yung mga may-ari niyan. Bagamat sila'y kilala at tanyag. Diyan po muna tayo sa Davao City, Waxis. Yung mga anak ko, paliwanagan lang natin yung ating mga anak. Meron pa namang meron pa naman tayong marami pa naman ho tayong mga other options eh. Di ba? Andiyan ang Jollibee, nandiyan ang Undox, nandiyan yung Waxis. Sabi ko nga sa inyo, pakitain natin yung pinakamalapit na bakery. Bili po tayong pandesal. Palamanan na lang natin. Di ba? O yung medyo sahod po ngayon, gusto nyong lumabas, magbabarkada, pamilya, iwas po tayo sa Jollibee. Dito po muna, yung may kaya may konting sobra, ako ho kasi kumakain ako doon, yung Shake Shack, masarap po doon. Medyo may presyo, pero kaysa naman McDonald's. Di ba? Binastos si Tatay Digong eh. Magsakripisyo po tayo. Lahat po na nasa Davao City. At by the way, meron pong magaganap na isang malaking event dyan po sa Davao sa darating na Biyernes. Hindi po ngayon, ito po ay sa August 22, 5 p.m. Pakita ko lang po Lahat po ng nasa Davao City at mga karatig lugar, dyan po sa Mindanao, sumuporta po kayo. Yung Free Duterte.
Free Duterte. Sumuporta po kayo. At bahagi po ng suporta ninyo rito, next Friday po ito, August 22, 5 p.m. Friday sa Davao Global Township. 5 buwan, isang sigaw, Free Duterte. At bahagi po niyan, habang papalapit ang araw na yan, tiis-tiis po muna tayo. Sakripisyo, boycott po natin ang McDonald's. Kaya po niya yun. Yung ating mga kababayan taga Mindanao, Visayas, at yung mga kababayan natin sa Luzon, yung mga kapatid natin sa KOJC, mahal na mahal ninyo si Tatay Digong. Yung mga kaibigan natin sa Iglesia ni Cristo, binastos si Senador Dante Marcoleta ni Vice Ganda. Boycottin natin lahat ng programa ni Vice Ganda. Boycottin natin ang McDonald's hanggat yung Vice Ganda na yan ay hindi na lumalabas at humingi ng public sincere apology. Pinakamaganda ay naku, poprotektahan ka pa namin, Vice Ganda. Sumali ka dito sa Free Duterte next Friday. Ako mismo sasamahan kita, isi-secure ka namin doon. Magpahayag ka, humingi ka ng patawad, humingi ka ng dispensa, kalilimutan namin lahat ito. Pero hanggat hindi mo ginagawa yung paghingi ng public apology, boycott po tayo. McDon't. Ano? Ito po yung next Friday, August 22, 5 p.m. Friday, Davao Global Township. 5 buwan, isang sigaw, Free Duterte. At habang tayo sumisigaw, boycott Vice Ganda, boycott McDonald's. At bukod po riyan, mayroon pong mag-message dito. McDon't and unfollow Vice Ganda. Pwede rin po yan. Unfollow natin, iparamdam natin ang galit, hinagpis at hagupit ng mamamayang Pilipino dahil bastos ka. Bastos ka. Walang mapupulot na matino sa iyo ang mga kabataan. Hindi ka dapat tularan, hindi ka dapat hangaan. Bakit ka ba galit na galit kay Tatay Digong? Dahil linabanan niya ang illegal na droga, Vice Ganda? Diyan ka ba nagagalit? Sa polisiya ni Pangulong Duterte na labanan ang illegal na droga? Bastos ka, iho. Bastos ka. Boycottin po natin yan. Luzon, Visayas, Mindanao. Yung ating mga kasamang KOJC, boycottin natin ang McDonald's. Tiis po tayo. Kung talagang mahal natin si Tatay Digong, mas mahirap po ang katayuan ni Tatay Digong. Mag-isa, pinagkanulo ng sarili niyang gobyerno, nakapiit, wala namang sala, wala namang warrant of arrest, hindi makakain ng tama, walang pagkain Pilipino, at tiyak, wala pong McDonald's doon. Mas madali po yung ating sakripisyo. Boycott po natin ang McDonald's at lahat ng programa ni Vice Ganda. Hanggat hindi siya inaalis na endorser. Happy compromise. Di magpunta siya sa Davao sa darating na Friday, humingi siya ng patawad sa buong mundo kung saan may Pilipino. Maaari nating kalimutan. Pero kung yung walang public apology na sincero, wala. Boycott po natin ang McDonald's at si Vice Ganda. Pati yung kanya mga palabas. Huwag po tayong matakot. Ganun talaga eh. Ganun po talaga makipaglaban. At para hindi po kayo malito, nananawagan din po ako sa lahat ng mga Pilipino sa labas naman po ng bansa. Meron pong gaganapin din na sa September 20 and 21 po tayo, September 20 and 21, ganun din iba po yung next Friday sa Davao. Ito po ay gagawin sa The Hague, Netherlands. Baka pwede rin magpunta si Vice Ganda. Baka hindi ka pa napunta ron sa The Hague. Welcome ka din doon. Sumama ka dito. September 20, Freedom March. At September 21, Convergence Day. Diyan po sa The Hague. Paki-screenshot nyo na lang po ito. Ito po ay sa pangunguna din ng Maisog International na aking pong tinatawagan at pinakikiusapan. Boycott po natin si Vice Ganda at ang McDonald's sa loob at labas ng Pilipinas. Ito po yung sa September 20 and 21
Ang maaari pong kontakin dyan ay yung ating kasamang coordinator po ng Hakbang ng Maisog International, si Ginoong Ben Repol. Ito, ano, paki-screenshot nyo po para mailagay po nyo sa inyong kalendaryo. Marami po tayong natatanggap na imbitasyon, hindi lang po tayo nakakatiyak kung tayo makakadalo. But magkaganoon pa man, ay suportahan po natin at iparinig po natin muli sa buong mundo ang ating nagkakaisang tinig. Malakas na malakas, Free Duterte now. No? Tulungan po natin yan. At ayan po, ang linaw. Nasa ano si Vice President Inday Sara Duterte? Jollibee. Jollibee po tayo. Si Vice ganda, bastos po yun. Boycottin natin ang McDonald's.